Pinalagan ng ilang kongresista ang mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos kaugnay sa charter change. Pinuna rin nila ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa prayer rally. Pakiilimero ito yung mga animal nato. Alam mo, sa totoo lang hindi nyo ba napansin ito? Ngayon lang sa kasaysayan ng bansa natin na meron silang pautot na mga preskon para banatan yung mga uma-against kay Pangulong Marcos. Hindi ito lang Simpleng-simple lang ito. Hiwalay ang eksekutibo at saka ang legislatura. Ang sa pagkaalam ko mga nakarang administrasyon, ang check and balance ay ang legislatura sa eksekutibo na kung saan pinamumunuan ng presidente. Ngayon hindi. Etong legislatura parang mga halik sa puwit. Para talagang dila sa puwit ng presidente. Ano ba? Ganun ba talaga kahinang nilalang ni Pangulong Marcos at kailangan nyo laging ipagtanggol? Hindi, alam mo, sa totoo lang, kayong dahilan kaya nasisira si Pangulong Marcos Bakit? Kasi tanggol kayo ng tanggol para tuloy siyang batang iyak. Ewan ko nung panahon ni Pangulong Duterte, halos araw-araw banatan siya, kaliwat kanan ng mga media at kung sino-sino bumabanan sa kanya. Nagpasaklolo ba siya sa kamera? Nick Saldino, maraming salamat po Nagpasaklolo ba siya sa kamera? Hindi, di ba? Bakit kayo ngayon halikpit kayo? Kayong tagapagtanggol ng presidente. Ginagawa nyo naman atang masyadong mahinang nilalang ang presidente natin. Mr. President, bakit sip-sip to mga animal nato sa inyo? Sobrang sip-sip. Yan ba ang papel nila? Mag-vlogger na lang kayo kung gusto nyo maging sip-sip lang. Gumaya na lang kayo dito kay Cash J. At saka dito kay Ninyong Akla. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon o charter change sa isang prayer rally sa Maynila kagabi. Pero kahit sabihin daw ng mga kongresista na economic provisions lang ang kanilang gagalawin, hindi raw malabong pati term limits ng mga politiko ay pakialaman nila. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Wag ninyong pumayag na mangyari. Ang mga Grabe ka naman, J. Guevara, kung makaaya ka, sumali na lang kayo sa GC ng mga kasjaret. na yan ng dating Pangulo, pinalagan ng House leaders. It's very clear, it's in black and white that we're only dealing specifically with the economic provisions. We have... Hindi, alam mo, ito kung sino ka mang congressman ka, congressman daw to sa Mindanao Kung sino ka mang congressman ka, instead of kumontra ka sa sinasabi ni Pangulong Duterte, ipaliwanag mo nga ano ang assurance ng taong bayan kung sakasakaling buksan na ang konstitusyon. Tandaan mo ang sinasabi ni Pangulong Duterte, once nabuksan ang konstitusyon, siguradong merong mga mababagong hindi na natin mapapansin o di kaya magkakaroon na ng term limit extension. Ngayon, doon ka sa issue. Pasinungalingan mo yung sinabi ni Pangulong Duterte na it is not possible na mangyari yun. Ang sinasabi nga ni Pangulong Duterte, pag binuksan na yung konstitusyon, anything goes na.
Ibig sabihin, anything can happen and it is possible na kayo ho ay magpapasok ng term extension. So sana, yun ang approach nyo. Instead na sumipsip kayo kay Pangulong Marcos, sana ang sagot nyo, hindi, sige, eto assurance, gagawa kami ng kasulatan na hindi gagalawin ang ibang mga bagay sa konstitusyon. At kung sakaling merong kasama namin ng gumalaw, nauuna bibig ninyo kaysa yung gawain. Ang problema, hindi na nga naniniwala ang taong bayan sa bunganga nyo. Yun ang totoo doon. We do not trust you anymore. Diba? Simpleng-simple yun. Karapatan ng taong bayan malaman ang perang natatanggap ng bawat opisina ninyo. Bakit hindi nyo magawang ilabas? Tas gusto nyo pagkatiwalaan? Hindi diba? You want transparency? You want truthfulness? Bakit hindi nyo ilabas yung budget nyo? Bakit hindi nyo tinanggap yung challenge ni Pangulong Duterte? Open the book. Bakit? Tapos, you are demanding us to trust you. Bago namin kayo pagkatiwalaan, earn our trust by opening the book of the budget ng bawat kongresistang bubukas ng ating budget. Yun lang ang aming pagkakatiwalaan. Wala puro kay daldal Puro kay sip-sip kay Pangulong Marcos Economic provisions. We have never discussed a single thing about anything na... Siyempre, sasabihin nyo, we never discuss. Pwede nyo ba sabihin, we discuss? Nagluloko nyo na. Ako may suggestion. Political extension of terms, sinabi po natin ang political chacha po. It will come when the economy is blooming, when the economy is better. Tama? So kahit pa paano, sinasabi nitong na to, sabi niya, ano yun? O-open nyo na naman yung konstitusyon. So ito, ibig mong sabihin nanggaling sa bunganga mo. Sabi mo. Di ba? Unang gagawin, economic changes lang. Economic changes. Tapos, darating yung panahon na kailangan na rin natin ayusin yung political So, bubuksan nyo na naman. Hindi posible yun Ako kasi pinaggagawa ko Sabihin nilang, pagka naayos ng ekonomiya, na lang uli yan, tsaka na pag-usapan yung political. So, ibig sabihin, in your logical mind, nasa isip nyo talaga na buksan eventually yung political system natin o yung usapin ng pagbabago sa politika. Kung biglang maisipan ninyong isabay na lang natin kesa uulitin na naman natin tong change of constitution. Ano to? Taon-taon nag-change of constitution? Naintindihan niyo ibig sabihin? Doon mismo galing sa bunganga niya, lumabas na that there is somehow
Akala mo akala mo nakalusot ka na sa palusot mo. Lalo kang bumaon doon, Brad. O, tuloy. Economy is better. May mga tao dito kayo. Binatikos din nila ang prayer rally kagabi na para sana kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kontrobersya. Prayer rally daw ito, pero bakit pinupolitika? The personalities who are there Prayer rally ba't pinupolitika? Yun yung relihiyon, pinupolitika ninyo Kayo pa ngayon na magsasabing prayer rally ito. Bakit ganun kayo? Double standard kayo. Di ba? Kayo nga yung relihiyon ni Kibuloy, pinakikialaman ninyo Oh. Tapos sasabihin ninyo ngayon, prayer rally to, dapat walang politika. Alam mo, karamihan dyan sayawan Ako nga, sumasayaw-sayaw din ako Hindi, alam mo, sa totoo lang, gusto kong pumunta dyan hindi para magsalita, kung hindi para sumayaw. Ang sarap ng praise and worship nila dyan Pero gusto ko sa stage ako sasayaw. Pwede bang pumunta ako dyan, Pero wag niyong pa ako magsasalitain, Sasayaw lang ako. Ang ganda kaya ng sayawan nila ng praise and worship dyan. Di ba? Napasayaw ka din sa gilid, di ba, Diego Latigo? Tanong, lasing ka naman nun o hindi pa? Hindi pa lasing si Diego Latigo nun. Huwag niyo ko itataboy pag sumayaw ako should be the personalities who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. Alam mo, eto makinig ka. Ikaw, pangalan nito, eto ba yung anak ni Christoph? Yung yung... Sabi niya, kesa na daw tumulong sa gobyerno, nanggugulo pa sa gobyerno. Alam mo, mawalang galang na dahil di ka naman kagalang-galang sa mga sinasabi mo. Kayo ang nanggulo sa gobyerno. Kayong mga congressman, sa pamumuno ni Tambaloslos, kayo ang talagang nanggulo sa gobyerno. Alam mo kung bakit? Ayos na Ilang beses na sinabi ni Pangulong Duterte, suportahan natin si Pangulong Marcos, maganda ang kanyang adhikain, suporta. Ilang beses na yun. Nanawagan ng suporta si Pangulong Duterte hanggang ipinasok niyo yung Ayoko na magmura, pwede? Sa totoo lang, pwede ba pigilan niyo na ako magmura kasi ayoko talaga nagmumura Nakakaano talaga Nakaka-PI yung PI nyo. Kayo po ang gumawa ng gulo, hindi si Pangulong Duterte. Kung hindi nyo pinasimulan yung PI ninyo, di sana hindi mapapa-PI kami. Dahil sa PI ninyo, ano yung PI? Yung People's Initiative nyo. Na hindi naman People's Initiative, kung hindi TI. Tambaloslos Initiative, hindi sana magulo tong bayan natin. Kalma, baby kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ayan, pag may mga ganyang request, binigbigyan natin yan. Parang stand-up comedian lang to. Pag may mga request na ganyan. Pagkakalma lang, walang-wala yan. Kailangan may request.
Ang ayos-ayos nung bansa natin eh. 'Di ba? Kahit to yung ibang mga vlogger, ang topic naman yung mga katiwalian lang, yung mga kaguluhan lamang sa society. 'Di ba? Yun lang man ang topic namin eh. Until isinaksak nyo yung lintik na PI na yan, na ginamit pa ang ayuda ng taong bayan, ayuda ng gobyerno para kumuha ng pirma. Kayo? Oh, nabuking yan eh. Booking na booking. Bakit kanyo? Kanino nagsimula yung pirma na grupo? Di ba sa bahay ni Tambaluslos? Hindi ko nga alam eh. Nalaman na ni Marcoleta, hindi pa nagsalita. Eh sabi ni Marcoleta, pag nalaman ko yan na ang nagsimula niyan, si Tamba, pagre-resigning ko siya, oy, Marcoleta, congressman! Atapang ka pa naman, pero inabangan ko yun. Hindi ka nagano. Hindi ka nagsalita. O, kalma uli, kalma. Ayan, nakalma. O, tuloy natin tong kabalastugan nitong mga congressman natin. Yun yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga Kayo nagdagdag. Umayos kayo. political tension. Nagkasasama rin daw sa ekonomiya ng bansa at mga sanay investors ang patuloy na paninira ni Digong sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman daw alam ng mga kongresista ano ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo bilang crowd sa nasabing prayer. Wag kayong pakialamero. Kung hindi nyo alam, panoorin nyo yung interview ko sa Politico, in-explain ko dun. Anak naman kayo ng wewe. In-explain ko dun. Panood na lang kayo. A-upload ko yun dito pagkatapos ng live, ha? Panoorin nyo. Rally. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kay Oo, president. parang sip-sip naman tayo. Ganun. Lang. Mr. Congressman, panoorin mo po yung discussion ko about sa speech ni BP Sara Duterte kagahapon. Makikita mo doon ano yung sinabi ni Pangulong BP Duterte. BP Sara. Di ba? Nandun naman eh. Hinimay natin yun isa-isa eh. Hinimay natin kung ano yung sinabi ni, alam mo, ang sabi lang naman ni BP Sara Duterte, nandun siya to support SMNI, nandun siya, SMNI Freedom of Speech, nandun po siya to support Pastor Kibuloy, at the same time, sinabi niyang maganda na nailalabas ninyo ang inyong saloobin. Sinabi niya pa nga, matagal na ako sa politika, mula pa lang nun sa aking tatay, at napaka-importante na merong diskusyon na ganire. Iyan ang tinatawag na demokrasya. Sasagutin ko yung humirit kaganina doon sa vlog ni Jay Guevara. Kasi may humirit doon na may sintu-sinto. Parang feeling ko tanso yung utak, mababaw. Sabi nung humirit doon na sa chat ni Jay Guevara, bakit ba kasi hindi na lang kayo mag-unite? Bakit na lang kayo puro anti-government, Maganda ang ganito sa ating bayan. Hindi naman po ibig sabihin may nagki-criticize, nanggugulo na. Pag hindi mo matarok yung kritisismo, iniisip mo na lang kaagad paninira o di kaya panggugulo. Hindi ganun ho yun. Okay? Kung hindi mo matarok, sabi nga, if you want to leave the heat, stay out of the fire. Hindi, walang ganun. Sabi nga, if you do not like the fire, stay out of the heat.
Matarok yung usaping ganon, yung mga kumukomento laban sa mga tiwali sa gobyerno, wag ka nang manood. Kung hindi kaya ng utak mo eh. Alam mo, tayo ay makademokrasyang bansa. Yan o ay protektado ng ating konstitusyon. Diba? Wala dapat batas o di kaya pipigil sa karapatan ng bawat Pilipino na magtipon-tipon, karapatan ng bawat Pilipino na sabihin nila ang kanilang gustong sabihin. Dahil ulit-ulitin natin, ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Kayo ay public servant lang. Kayo ay hindi mga boss o mga haring hindi magalaw. Diyan sa inyong upuan at ayaw bumaba. Kayo po ay aming servant. Kayo ho ay aming alalay. Kaya sa isang mademokrasyang bansa, normal lang merong ganito. At saka hindi naman lahat sa Banat by Live. Nakakita kayo, lahat na lang binabanata ko kay Marcos. Hindi. Pag may magandang ginawa si Marcos, pinupuri natin sagad. Kung paano natin siya binabanatan, ganun din nating sagad na pinapalakpakan si Marcos. To the point na sinasabi nga, bayad kami. Kasi hindi nila matarok. Alam mo yung utak ng mga tanga? Na kailangan, it's either black or white. Diba? Hindi yung antay ka na forever. O di kaya naman sip-sip ka na, kahit mali na, di lapwit ka pa rin. Doon tayo sa gitna. Pag may tama, purihin. Pag may mali, banatan. Basa-basa. Sara Duterte, may banat ba siya doon? Wala siyang banat. As a matter of fact, he respected President Marcos by not going to the same stage where people are shouting, resign. Ginagalit mo ako. Eto, tanungin ko sa inyo. Marami nang nakukulangan sa banat kay BP Sara Duterte. Pero never bumanat si BP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Never. At yung pagsisita ninyo kay BP Sara Duterte, saan ang galing niyang ganyan? Kitamba. Ayan. Hindi, I understand. Mga congressman na di lapwit sa amo ninyo, sa peking Panginoon ninyo, alam niyo ibig lamang sabihin yan? Ha? Mahinang nilalang ang pinuno ninyo. Yan ang totoo. Mahinang nilalang ang pinuno ninyo na kailangan pang ba kayo ni Romualdez? Grabe
Grabe kayo magtanggol eh. Akala ninyo, tama palagi eh. Inaasahang sa susunod na linggo, ipapasa na ng Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o ang Economic Chacha bago mag-Holy Week break ang Kongreso. Umaasa pa rin ang liderato ng Kamara. O- Ipapasa pa rin ng Senado ang kanilang bersyon o RBH 6 kahit pa may ilang mga senador nang nagpahayag ng pagtutol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. De, dyan ka nga magtatake. Alam mo yun, hindi nga nagsasalita si BP Sara Duterte, tas sisitayin niyo yung pagpunta. Alam mo, tinanong sa akin kanina yan. Ayoko nang ulit-ulitin. Manood na lang kayo sa Politico Scoop. Mamaya, i-upload ko dito yung interview nila. Yung sa tingin ko, sa tingin ko lang naman to, I'm not speaking for BP Sara Duterte, pero sa tingin ko, kung bakit hindi siya umakyat ng stage. And I really respect that. Alam mo yung Ale, meron talagang ano siya meron no siyang delikadesa. Meron no siyang courtesy, ika nga. Meron siyang paggalang eh. As long as I am still a cabinet member or part of the executive branch, hindi ho siya babanat. And alam mo yung ginagalang ko yun. Kaya nga it was a good decision na pumunta siya doon to show support to SMNI, to Pastor Kibuloy, and to the people who wants her to be the president now. Nirerespeto niya at ginagalang niya at hindi niya sinusuplak. But at the same time, habang siya po ay sekretary ng DepEd, ginagalang niya po ang ating Pangulo. Di ba ho? Ang ganda nun eh. Hindi ho siya nag-Leni Robredo. Tama, mali. Kaya nga ito lang. Sana by July, mag-resign ka ng DepEd Secretary. Ito, first time ko lang ito sasabihin. First time ko lang. Read between the lips. Read between the lines. I really hope BP Sara Duterte would consider resigning for DepEd sa tamang panahon. Sana. And withdraw her support. If! May if, may if. If a picture paints 1,000 words. If meron talagang dahilan. Mayayari ka boy, mga mali-bali kayo ay kanyang itatabo.